Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Ito ay kwento ng isang babae na si Danica Atienza. Siya ay maganda, mayaman at isang sikat na artista. Hinahangaan siya sa husay niya sa pag-arte. Pero sa kabila ng perpekto niyang buhay, paano niya mapapanatili ang kanyang reputasyon at kredibilidad kapag nalaman ng publiko na may sikreto siyang anak? At higit sa lahat, paano niya sasabihin sa bilyonaring lalaki na siya ang ama ng anak niya? Gayong simulat sa pool ay pinutol na mismo nito ang ugnayang meron sila. Halina't ating tunghayan ang kwentong ito. Pero kung bago ka pa lamang, ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nakangiting nanonood ng palabas si Danica sa telebisyon habang hinihimas nito ang kanyang tiyan. Nang matapos siyang magpakonsulta kaninang hapon sa ospital, dahil ilang araw ng masama ang kanyang pakiramdam. At madalas ay nakakaramdam din siya ng matinding pagkahilo. Napag-alaman niya na siya pala'y 8 linggo ng buntis. At magmula na makauwi siya sa kanyang kondo, hindi na maalis ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. At tila ba'y sabik na sabik siyang ipaalam sa ama ng dinadala niya ang magandang balita. "Danica, nasan ka?" Isang malakas na kalabog ang kanyang narinig galing sa pinto. At kaagad nitong iniluwa ang hinihingal ni si Jacob. Halatang nanggaling ito sa pagtakbo dahil sa mga butil ng pawis na nasa noon nito. "You need to leave this place tonight and you'll do what I say, whether you like it or not." Ani ng binata, saka pinatay ang telebisyon at nagmamadaling pumasok sa walk-in closet niya. Nagugulan man sa inasta ng kanyang kaibigan, pero kagad niyang isinundan sa loob ng walk-in closet si Jacob at naabutang nililigpit nito ang mga gamit niya, saka mabilising ipinasok sa luggage. "Care to explain to me what's going on? You rush all the way here na para bang daig mo pa ang mga sumasali sa marathon. Ano ba ang nangyayari, Jacob?" She couldn't help but to raise her voice. Dala na din siguro ng inis na baka pinaglalaroan lang siya nito. Jacob usually pulled some pranks on her, kaya hindi niya maiwasan na baka ginugood time na naman siya nito, and in the end, tatawanan lang siya ng binata sabay sabing, "I got you, it's a prank." Wala siyang may natanggap na sagot galing sa kaibigan dahil abala ito sa pag-iimpake ng mga gamit niya. "Stop it, Jacob. Malalagot ka kay Nathan kapag sinumbong ko sa kanya ang, you may hate me for doing this, but this is for your own good. Hindi ka pwedeng makita ni Nathan," he said, cutting her off at saktong isinara ang luggage ng dalaga. "I already booked you a direct flight papuntang Japan. Kailangan mo makalis ngayon mismo, before Nathan would block the NAIA with his securities," he added, dahilan para mas lalong kumunot ang noo niya. Balak na sana ni Jacob na lumabas sa walk-in closet niya, bit-bit ang isang luggage na magsalita siya. "I am so used with your prank, Jacob. Ngayon, give me my luggage and stay the hell out of my sight," she groaned, pulling back her luggage, pero bigo siya makuha ito dahil mas mahigpit ang hawak ng binata kumpara sa kanya. "Listen to me, Danica. Aalis ka ngayong gabi dahil hindi ka pwedeng makita ni Nathan. He would surely kill you kapag nagkatagpo kayo ng landas. Stop blabbering. Bakit naman niyo ako papatayin? Nahihibang ka na ba talaga?" Napatalikod si Jacob, saka naisuklay ang kamay sa sarili nitong buhok bago nagpakawalan ng isang buntong hininga. "Look, I am fucking serious. And if you think this is one of my nonsense prank, then you get it wrong." He faced her once more
and even his expression shows that he's not fooling around this time. Nathan gone insane nang malaman niya na isa ka sa mga kasagwat sa pagpababagsak sa kumpanya niya. Anytime, pwede siyang sumugod dito. Alam mong hindi totoo yan. I never attempt to pull his company down ever. Hindi mapigilan ni Danica na mag-hysterical habang sapu-sapo ang kanyang noo. But he has proof. Danica and those proof are enough to make you proven guilty. I know you can't do it to him. That's why I tried and I didn't stop explaining to him that he might be wrong. But he's so furious to even think na baka isa din ako sa mga kasabwat mo. Jacob concluded. Have you remembered Anna, your cousin, from Monte Carlo Corporation? What about her? She probed. Ilang buwan na din ang nakalipas magmula nung magkausap siya ng kanyang pinsan. This is all her fault and part of her plan. Ikaw ang tinuturo ng Monte Carlo Corporation na ispiya sa loob ng kumpanya. I've also seen an evidence that show you transferring millions of funds using other name in your bank account. And you know what worst? Hindi makapagsalita si Danica. Litong-lito siya kung bakit nagawang maniwala ni Nathan sa mga kasinungalingan na malabong maging totoo. Paano naging espiya siya gayong ilang taon na nakalipas nung huli siyang mapadpad sa Monte Carlo Corporation at hindi na rin siya nagkaroon ng kontak sa kanyang pinsan dahil hindi naging maganda ang huli nilang pagkikita. There was this photo of you na may kasama kang lalaki as you entered the Euphoria Hotel. That's the time when someone drugged you. And when you woke up, you totally forgotten what just happened. I tried telling Nathan that is not what he think. Pero wala na akong magawa when he showed me your photo na mahimbing na natutulog sa isang kama. Katabi ang lalaking pinagdududahan niya na karelasyon mo. Napaawang na lamang ang bibig ng dalaga dahil sa sinabi ni Jacob. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib. Nanginginig ang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumigay sa mapaupo sa carpeted floor. Executive assistant ng boyfriend niya, si Jacob. Kaya hindi malabong alam nito ang mga nangyayari ngayon sa loob ng kumpanya ng kanyang nobyo. This is the end of her. Alam niya na totoo ang litrato na may kasama siyang lalaki na mag-check-in siya sa hotel. 3 linggo na ang nakalipas. Pero hindi totoo na may relasyon siya sa nasabing lalaki. May nag-set up lang sa kanya at hindi niya kilala kung sino man iyon. Sinabihan siya ng talent manager niya na pumunta sa hotel para pag-usapan ang bago niyang project bilang endorser ng pinakasikat na brand cosmetic sa bansa. At may aatasang susundo sa kanya. But little did she know that it was a trap para pabagsakin ang karir niya. When she entered the hotel with the stranger na sumundo sa kanya, they went inside the VIP room para hintayin ang CEO ng Brilliant Cosmetics. Isang tanyag na cosmetic brand dahil halos lahat ng mga artista ay ito ang kadalasan na ginagamit. While she was waiting for the CEO to arrive, the stranger offered her a drink at hindi naman siya nag-atubiling tanggapin at ininom niya iyon. Makalipas ang ilang minuto, magmula nang inumin niya ang ibinigay sa kanya, bigla na lamang siya nakaramdam ng pagkahilo at tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya kinaumagahan, namalayan niya na lang na nakahiga siya sa isang malambot na kama, mag-isa at walang maalala kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. She never bothered to tell her boyfriend about what happened to her dahil ayaw niya mag-alala ito. She tried contacting her talent manager pero tila'y naging bula ito at bigla na lang naglaho. Ipinagdadasal na lang niya na sana hindi makaapekto sa karir niya kung ano man ang nangyari sa kanya na hindi niya matandaan. Pero hindi niya inaasahan na aabot ito kay Nathan. Please, Danica, listen to me just this once. I'm pregnant, Jacob.
putol niya sa binata. Hindi ko pwedeng gawin ang sinasabi mo. Nathan needs to know the whole truth. Fuck! Napasabunot si Jacob sa sariling buhok at hindi mapakaling naglakad ng pabalik-balik. Gulong-gulong isip kung paano susolusyonan ang problema na kinakaharap nila ngayon. Danica, hindi lingid sa kalaman ng publiko na may relasyon ka kay Nathan. Even his investors as well as the board of his company knows your relationship with him. Most of them are trying to pull out their shares and stock after watching the news about you. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ba ang dapat sisihin ni Nathan dahil sa nangyayari ngayon sa kumpanya? Anong balita? Tugon ni Danica. You're all over the news, Danica. You're a public figure after all. Ano sa tingin mo ang mangyayari pagkatapos ipagkalat ng isang lintig na artikel ang litrato mo kasama ang isang estranghero na nag-check-in kayo sa hotel? With photos, with videos. Paano mo ngayon itatanggi ang nangyari gayong pinagpipiestahan ka na sa social media? Mabilis pa sa alas 4 napatayo si Danica at dumiretso sa living area. Muli niyang binuksan ang telebisyon at kagaya na sinasabi ni Jacob, isang balita patungkol sa kanya ang kaagad na bumungad. Tara na, umalis na tayo dito bago ka padagsain ng media at harangan ang mga security ng airport. Jacob was about to fold her hands nang bigla siya nitong tabigin. I'm doing this for your own benefit. Then what about his child? Paunti-unti naglanda sa pisngi ni Danica ang mga butil ng luha. How could you say running away would do me any good? Buntis ako, Jacob. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Buntis ako. Tuluyan na nga siya nagpakawala ng isang hagulhol. Pero, alam kong papaniwalaan niya ako kesa sa mga kumakalat ngayon sa balita. Dahil mahal niya ako, Jacob. She insisted. Ang salitang mahal na lang ang pinangahawakan niya ngayon. Dahil naniniwala siya na oras na maipaliwanag niya kay Nathan ang totoong nangyari, alam niyang maiintindihan din siya ng kanyang nobyo. Binitawan ni Jacob ang luggage saka lumapit sa kanya. Call me when something happen. You hear me? Paalala sa kanya ni Jacob sa kamarahan na pinunasan ang kanyang mga luha. Parang kapatid na ang turing sa kanya ng binata, kaya hindi nito mapigilan ang mag-alala. Lalo pat kilala niya ang buong pagkatao ng boss niyang si Nathan. Anumang oras ay hindi malabong may gawin itong masama kahit pa makailang beses na sabihin ng dalaga na mahal siya ng boss nito. If you change your mind, I can go with you to Japan. Thank you, Jacob, but I'll be fine. I'll just need to talk to him. She hugged him tightly, showing the sincerity of how thankful she is because she has someone like Jacob who's willing to help her during these hard times. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagyayakapan, nagpaalam si Jacob na aalis na siya dahil baka magduda ang kanyang boss kung bakit bigla na lamang siyang nawala. Kaagad namang nagbisi si Danica para puntahan ang kanyang nobyo. Sinigurado niya na walang makakakilala sa kanya sa suot niyang hoodie, saka tinernuhan ng denim jeans. Nagsuot din siya ng salamin para masiguradong hindi siya mamumukhaan ng kung sino man ang makasalubong niya sa daan. Nang matapos siya sa pag-aayos, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumabas sa unit. Dumiretso siya sa elevator papuntang basement kung saan nakaparada ang kotse niya. Sigurado siyang maraming reporters ang nakabang sa kanya sa mismong entrance nitong building, kaya mas pinilyang tumuli na lamang sa parking area. Kagaya ng hinuha niya, walang katao-tao sa basement at malaya siyang nakapasok sa kanyang kotse. Pinandar niya ang engine at tagmaneho papunta sa kumpanya nila ni Nathan. She tried dialing his number but she got no answer in the other line, which make her more anxious than she is. Kinabahan siya at sari-saring katanungan ang nasa isip niya.
Paano kung hindi maging maganda ang usapan nila mamaya? Paano kung hindi maniwala si Nathan sa kanya? Ano ang mangyayari sa kanya ngayong nagdadalang tao siya at ang ama ng sanggol na dinadala niya ay walang iba kundi ang lalaking galit na galit ngayon sa kanya? Naipreno niya ang kanyang kotse pagkarating niya mismo sa Constantine Corporation parking area. Sa loob ng 20 minuto, nagawa niya makarating dito na kung tutuusin ay aabot pa sa mahigit 1 oras ang biyahe galing sa kondo niya. Ganoon siya kabilis magmaneho. Sinilip niya muna ang kabuuan ng parking area. Baka sakaling may reporters o media na nakaabang sa kanya dito. Kailangan niya mag-ingat lalo pat hindi siya handang sagutin ang mga posibleng itanong sa kanya. Sariwa pa sa isip ng publiko ang isyu niya. Kamakailan lang na tinakasan siya ng talent manager niya at hanggang ngayon ay hindi pa ito nagpaparamdam. Gustuhin man niyang ingatan ang pangalan niya na huwag masangkot sa mga issue, pero hindi niya hawak ang mga kasalukuyang nangyayari sa kanya. Hey! Hello? Muli niyang sinubukan tawagan ang telepono ni Nathan bago siya bumaba. At laking gulat niya na isang babae ang sumagot sa tawag nito. Hello? Ulit na nasa kabilang linya. She can take the urge to answer back, lalo pat hindi siya sigurado kung sino ang nasa kabilang linya. Ayaw ni Nathan na may nakikialam sa mga gamit niya. Kaya siya mismo ay mahigpit na pinagbabawalang galawin ito o di kaya'y sagutin ang tawag kung sino man sa telepono nito. Kaya't papaanong ibang tao ang sumagot sa kanya. She knew something seems off. Who's that? Dinig niya sa pamilyar na boses sa kabilang linya. She knew it was him, surely. I'm not sure. The person on the other line wasn't answering though. Danica then ended the call and placed her cellphone back to her pocket. Hindi niya mapigilan na lamunin siya ng sari-saring emosyon. What is she going to do now? Hindi siya pwedeng tumunganga na lang dito at hintayin ang kanyang nobyo kahit na pinangungunahan na siya ng masamang kutob. No, we must talk. I need to talk to him. Kausap niya sa kanyang sarili. Makailang beses pa siya nag-debate sa kanyang sarili bago niya napagdesisyonan na lumabas. Muli niyang isinuot ang kanyang hoodie saka kumawala ng isang buntong hininga. She was about to step closer to the elevator na nandito sa ground floor nang bigla itong bumukas at iniluwa ang isang matikas na lalaki. Ang tangkad niya ay maituturing parang isang basketballista at mas lalo nagpatikas sa kanyang tingin ang maalon nitong buhok na kulay tsokolate. Medyo may kasakitan ang mga mata nito, ngunit ang matakos nitong ilong ang mas tanaw pansin sa lahat. Otomatikong napatago si Danica sa likod ng kanyang kotse. Palihim na pinagmasdan ang kanyang nobyo at tila ba'y nagdadalawang isip kung lalapitan niya ba ito o hindi. Pinangungunahan naman siya ng takot ngayon. Where do you want to have dinner? Otomatikong napatood si Danica sa kanyang pinagtataguan nang makita ang mas babaeng nakabuntot sa likuran ni Nathan. Mas lalo siyang nagitla sa kadahilanan na nakalingkis ang babae sa braso ng kanyang nobyo. Should we go for a movie after? Sunod na tanong ng babae habang naglalakad sila patungo sa kotse na kung hindi siya nagkakamali ay pag-aari ni Nathan. Sure, ngiti nito sa kasamang babae. Hindi mapigilan ni Danica ang makaramdam ng inis. Unti-unting naninikip ang kanyang dibdib dahil sa mismong nasaksihan. Hindi kayang gawin na manloko ni Nathan sa kanya. Pilit niyang iniisip na hindi siya lolokohin ng kanyang nobyo. Kahit na harap-harapan itong nagtataksil na sa kanya. Pinagbuksan ni Nathan ng pinto ang babae. Saka ito pinapasok sa loob. I'll just take this call, sabi pa nito bago sinagot ang tawag. What do you want?
Asik sa kanya ng binata pagkasagot sa tawag niya. Sinubukan niyang tawagan ang telepono ni Nathan. Dahil maliban sa hindi niya kayang harapin ito, wala din siyang lakas ng loob na kausapin ito ng personal. "Can you make it fast? I'm busy and I don't have time to take call from anyone." Dagdag pa nito na mas lalo nakapanlumo sa kanya. Anyone? So he does consider her now as just anyone? Pwede ba tayong magkita? She shuddered as her voice went crack. "I said I'm busy. Kung tumawag ka lang para disturbahin ako, can you turn around?" Pakiusap niya kay Nathan. Kasalukuyan nakatilikod ito sa kanya. Kaya hindi niya masyado nakikita kung ano ang ekspresyon na nakapaskil sa mukha nito habang kinakausap siya. Ano naman bang kalokohan ito? Kahit nahalata sa boses ng binata ang inis, ay nagawa pa din niyang bumaling sa likuran kagaya ng pakiusap ng kanyang nobya. "I don't have time for... I can't face you right now, cause I don't have courage to do so." She paused, slowing, feeling the tears streaming down her cheeks. "After what you have done to my company?" he hissed, emphasizing the betrayal that his girlfriend had done to him. "You sure really won't have courage to face me right now? Continue having no courage just so I wouldn't see your face ever again." Kaagad na tinapos ni Nathan ang tawag, saka mabilis na pumasok sa kanyang kotse. Pagkalipas ng ilang segundo, humarurot ang kotse ng kanyang nobyo paalis at iniwan siya nakasandal sa kanyang pinagtataguan. Dahan-dahang napaupo nang maramdaman ang panlalambot ng kanyang tuhod. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Ramdam niya na parang iniwan siya ni Nathan sa ere at hindi man lang siya hinayaang magpaliwanag. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang telepono. Hudyat na may tumatawag sa kanya. "Have you packed your things yet?" Tanong ng nasa kabilang linya. "I'll stay in US." Nauutal na sambit nito at binaliwala ang tanong ni Jacob. "What?" "I already booked you a flight to Japan. I want a one ticket to US. I'll stay there." Putol niya sa sagot ni Jacob. Saglit na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. "I'll stay there for good." Pag-uulit niya. She had made up her mind, and this might be the best for them. Not just for her, but for the sake of the child she's bearing. Paano haharapin ni Danica ang kasalanang hindi naman niya ginawa? May pag-asa pa kaya siya makapagpaliwanag sa binata at ipalam dito na nagdadalang tao siya? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!